balita ngayong tanghali. Department of Education, mahigpit na ipagbabawal ng mandatory contributions sa pagdaraos ng party sa mga pampublikong paaralan ngayong holiday season. Higit pisong bawas presyo sa mga produktong petrolyo ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas. Kumpiskang smuggled na sibuyas ibebenta sa Kadiwa stores ayon sa Department of Agriculture. Bicam version ng proposed 2023 national budget aprobado na ng mga mambabatas. Roosevelt Station ng LRT-1 muling binuksan ngayong araw. Biyahe ng mga tren magkakaroon ng adjustment. At 30,000 housing units sa Naik, Cavite, iginawad ng National Housing Authority. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, December 5, 2022. At una sa mga balita ngayong tanghali, iginiit ng Department of Health na maiiwasan ang COVID-19 surge sa darating na holidays kung masusunod ang health protocols. Muli naman tiniyak ng kagawaran na handa ang bansa sakaling tumaas muli ang mga kaso. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Muling nagpaalala ang Department of Health sa publiko na sumunod sa minimum public health safety protocols laban sa COVID-19. Ito ay sa gitna ng patuloy pa ring naitatalang kaso sa bansa kabilang na ang mga bagong variants. Partikular na dito ang Omicron subvariant na BQ.1 kung saan umabot na sa 16 kumpirmadong kaso sa Pilipinas. Ayon kay DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere, mahalaga pa rin ang palagiang pag-iingat lalo pa ngayong holiday season kung saan karaniwan ang gatherings. As to the possibility of a wave or a surge na sinasabi nila, ito po will depend, no? Doon po sa ating behavior ng bawat tao at saka yung atin pong pagpupursige na magpapakuna at mag-follow sa protocols natin. Hindi po natin kailangan magpanik sa bawat subvariant na pumapasok sa ating bansa. Kahapon, nakapagtala ang DOH ng 1,173 new COVID-19 cases sa Pilipinas. Ngunit maaari niyang dumoble o tumriple pa ang bilang na ito. Ito ay kung patuloy ang pagbaba ng compliance ng publiko sa minimum public health standards. Sa kabila ng naitatalang COVID-19 cases, binigyan din ng DOH na mahalaga ang mapanatiling mababa ang hospitalization rate na kasalukuyang nasa 16% lang. We still implement the accordion principle. So kung sakali ngayon, hindi po ganun kataas ang dedicated beds ng ating mga ospital, pero whenever tumataas ang mga dapat i-admit for COVID-19, pinapadami uli yan ng ating mga ospital. So katulad nga ng sabi natin, our hospitals are better prepared right now. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ngayong nalalapit na ang holiday season, inaasahan na ang kaliwat ka ng mga party maging sa mga eskwelahan. Kaugnay nito, nagpaalaala ang Department of Education na may higpit na ipinagbabawal ang mandatory contribution sa holiday parties sa mga public school at DepEd field offices at dapat lamang na gawing simple ang selebrasyon. Mula sa Quezon City, may report si Janice Inhente live. Janice, ano yung panuntunan ng DepEd para sa mga holiday party sa mga paaralan? Yes, gaya ng nabanggit mo, no, sa panuntunan na inilabas ng Department of Education, hindi dapat obligahin ng mga guro at mag-aaral na magbigay ng kontribusyon na pera sa anumang nakapaloob na gagawin sa holiday school parties gaya ng themes, costumes, decorations at exchange gifts. Hindi rin pipiliting makilahok sa mga parties ang mga estudyante at guro. Hindi rin pwedeng i-exclude ang mga estudyante sa pagsali sa parties kahit pa man hindi ito nakapagbigay o makapagbigay ng kontribusyon o walang naihandang regalo. Ipinag-utos rin ng DepEd na dapat ay simple lamang ang pagdaraos ng party at makabuluhan at hindi dapat maging magastos ang tema ng selebrasyon
na magiging burden sa mga magulang, estudyante at DepEd personnel. Ang anumang kontribusyon para sa selebrasyon in form of cash or in-kind ay voluntaryo lamang at hindi dapat obligadong magbigay ang mga parents, estudyante at school personnel. Hindi rin ini-encourage sa mga paaralan ang pagbili ng mga bagong year-end party decorations at ayon sa DepEd, maaari namang i-recycle ang mga lumang dekorasyon. Gayon din, hindi rin nire-require ang mga estudyante na gumawa ng pang-party decoration. Maaari rin namang gawin ang mga holiday parties sa mga paaralan sa panahon ng class hours basta't hindi makakaapekto sa mga schedule o sa scheduled lesson plans na ituturo sa mga estudyante. Hindi rin dapat nakakaapekto sa anumang probisyon ng departamento ang pagdaraos ng year-end parties. Paalala ng DepEd sa kanilang mga tauhan na mahigpit na ipinagbabawal ang solicitation ng pera o in-kinds para sa holiday parties o anumang year-end parties. Ilang mga magulang din ang nakausap natin kaugnay ng muling pagbabalik nga after 2 years nitong year-end party sa mga eskwelahan. At nila kahit sila man ay excited para sa kanilang mga anak at sila na rin mismo na mga magulang ang nagbo-volunteer na at nagpaplano kung paano nga mapaganda yung selebrasyon o year-end parties ng kanilang mga anak sa mga paaralan. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Janice Inhente. Maglalabas ang Metro Manila Council ng panuntunan sa pagpapaputok ngayong holiday season. Samantala, hindi magpapatupad ng total ban ng Philippine National Police, ngunit ipagbabawal ang malalakas na paputok. Ang detalye sa ulat ni Asher Cadapan Jr. Plano ng Metro Manila Council na muling magtalaga ng firecracker zone sa bawat local government unit sa National Capital Region ngayong holiday season. Ayon kay MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora, layo nito na maging ligtas at mapayapa ang lahat kasabay ng pagpasok ng taong 2023. Partikular na dito ang paggamit ng paputok na karaniwan ang nagdudulot ng aksidente sa daan-daang individual kada taon. Kasi kung hayayaan natin na kung saan-saan lang nagpapaputok, dyan po talaga nagsisimula ang mga aksidente. May sasaktan, minsan may namamatay. Yun po ang gusto nating iwasan. Ang gusto natin magkaroon ng isang ligtas at tahimik at mapayapang selebrasyon ng bagong taon. Bunsod nito, bumubuo na ang Metro Manila Mayors ng mga panuntunan sa paggamit ng mga paputok sa Kalakhang, Maynila para sa darating na holiday season. Kaya ang Metro Manila Council po ay kasalukuyang nagda-draft ng isang resolution kung saan magde-designate po ng firecrackers area sa iba't ibang LGUs. Kinumpirma naman ng Philippine National Police na hindi magpapatupad ng total ban sa paggamit ng paputok ngayong taon. Ayon kay PNP Civil Security Group Director Police Major General Eden Ogale, regulation o pagkontrol lamang anya ang pinatutupad ngayon sa Pilipinas. Ngunit bawal pa rin ang pagbebenta at paggamit ng mga malalakas na paputok. Kabilang dito ang mga overweight o sobra sa timbang ng mga paputok na umaabot sa mahigit 1/3 teaspoon o may katumbas na 0.2 grams o higit pa na explosives. Bawal rin maging ang sobrang laki o oversize sa mga paputok. May fuse o mitsa na sobrang liit at nauubos sa kulang 3 segundo o sobrang haba naman na mahigit sa 6 na segundo bago maubos. Hindi rin pinapayagan ang mga imported at walang label na paputok o may halong sulfur o phosphorus at chlorates. Kabilang naman sa mga pinapayagan lamang ng mga paputok o firecrackers ay ang baby rocket, bawang, small triangulo, pulling of strings, paper caps, El Diablo, Watusi, Judas Belt at Skyrocket o Quitis. Habang sa mga pailaw o pyrotechnics naman, tanging ang luces, jumbo, mabuhay, Roman candle, trompilyo, airwolf, whistle device at butterfly lamang ang pinapayagan. Batay sa Republic Act 7183, sino mang mahuhuli na lumalabag sa naturang mga safety guidelines ay maaaring magmulta ng 20 hanggang 30,000 piso o pagkakakulong ng aabot sa 6 na buwan hanggang 1 taon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Good news ulit para sa mga motorista sa ikatlong magkakasunod na linggo. Panibagong rollback ulit ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas araw ng Martes, December 6. Sa abiso ng ilang oil companies, bababa ng 1 peso and 90 centavos ang kada litro ng diesel. Habang 1 peso and 95 centavos naman per liter ang bawas sa presyo sa gasolina. Bababa rin ng 1 peso and 65 centavos ang presyo ng kada litro ng kerosene. Nauna nang ipinaliwanag ng Department of Energy na ilan sa mga nakakaapekto sa patuloy na pagbaba ng presyo ng langis ay ang COVID-19 restrictions sa China, ang pagtaas ng oil production sa Estados Unidos na nakapagpapahina sa demand at ang pagpapataw ng cap sa crude oil sa Russia. Iniimbestigahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang umano'y paniningil pa rin ng ilang public utility bus drivers sa EDSA Busway. Ito'y sa kabila ng 24 na oras na ang libreng sakay ngayong Disyembre. Payo ng LTFRB sa publiko, isumbong ang ganitong gawain sa mga traffic inspectors ng LTFRB o sa mga enforcers ng Interagency Council on Traffic na nakabantay sa bawat istasyon ng EDSA Busway. Samantala, ipinapanukala rin ng LTFRB sa mga bus operators sa EDSA Carousel na bigyan ng assistant ang kanilang mga driver. Ito ang naging assessment ng LTFRB sa unang araw ng implementasyon ng 24/7 libreng sakay sa EDSA Busway noong December 1. Tatagal ang 24/7 libreng sakay sa EDSA Carousel hanggang December 31. Samantala, isinusulong ng Department of Transportation ang contactless at cashless payments para sa pampublikong sasakyan gamit ang isang bagong payment card. Alamin natin ang detalye sa report ni JP Nunez. 20 mga modernong jeep sa Quezon Province ang kinabitan na ng automated fare collection system ng Department of Transportation noong Biyernes. Sa pamamagitan ng device na ito, maaari nang maging cashless ang pagbabayad ng pamasahe. Kailangan lang itap ng pasahero ang kanilang reloadable payment card na Tripco, isang cashless payment sa pampublikong sasakyan. Bukod sa Quezon Province, susubukan na rin ng DOTR ang paglalagay ng cashless payment sa 150 modern jeep sa mga piling lugar sa National Capital Region, Region 3, Calabarzon at Metro Cebu. Ang mga Tripco card ay libre pang makukuha sa ilang piling bus terminals gaya ng PITX, gayon din ang ilang participating stores. Sa ngayon, mayroon ng nasa 1.5 million na mga libreng Tripco cards ang nai-release sa mga commuter sa Maynila, Batangas, Laguna, Alabang, PITX, Loton, Cebu, Tacloban at Davao. Bahagi ito ng proyekto ng DOTR para maging iisang sistema ang cashless payment sa lahat ng mga pampublikong transportasyon sa bansa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Roundup Balita. Pinag-iingat ngayon ng Department of Migrant Workers ang ating mga kababayan hinggil sa paglaganap ng illegal recruiters na nag-aalok ng trabaho sa mga nais na mag-abroad. Sa isang panayam, sinabi ni DMW Undersecretary Hans Leo Kakdak na mayroon silang natatanggap na ilang reports hinggil sa mga Pilipino na nabibiktima ng cybercrime at human trafficking syndicate sa ibang mga bansa gaya ng Cambodia, Laos at Myanmar. Ayon pa sa opisyal, karamihan sa mga nagiging biktima ay naloloko sa pamamagitan ng social media advertisements na nag-aalok ng mga scam na trabaho gaya ng customer representative, technical support at data encoders. Payo ng DMW, sa publiko makipagtransaksyon lamang sa mga lehitimong recruitment agencies na maaaring malaman sa mga website ng Department of Migrant Workers at Philippine Overseas Employment Administration. Ibebenta na lang sa Kadiwa stores ang mga nakumpiskang puting sibuyas sa Divisoria, Manila. Ang 3.9 na milyong halaga ng smuggled onions ay napag-alamang walang phytosanitary permit.
Sinabi naman sa isang panayam ni Department of Agriculture Deputy Spokesperson Rex Esto Perez na nasuri na nila ito at ligtas na gamitin at itinda sa kadiwa. Sa isang hiwalay na interview naman, sinabi ni Jose Diego Rojas ng Bureau of Plant Industry na plano na lang sana nilang i-dispose ang mga ito. Ini-inspeksyon na rin ng DA ang inventory ng mga sibuyas na nasa cold storage facilities mula nang tumaas ang presyo nito sa merkado. Inilagay na sa high alert ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang 42 commercial operating airports sa bansa. Bunsod ito ng inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong holiday season. Ayon sa CAAP, nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga ahensya ng pamahalaan at airline companies para sa pagdagdag ng tauhan sa mga paliparan. Nasagip ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang 9 na crew members ng isang distress motor bangka sa Zamboanga del Norte. Nakilala ang mga nailigtas na sina Henry Burong, Diego Burong, Surafi Anapi, Benhar Luntian, Isa Musa, Aldamer Ali, Boy Sagile, Bader Barahim at maging Dalawis na puro taga Zamboanga at Magno Dalawis na puro taga Zamboanga. Agad din silang nakauwi matapos na ma-rescue. Lumabas sa investigasyon na naglalayag patungong Dipolog City mula Hulo-Sulu ang mga ito nang tumama sa isang matigas na bagay ang kanilang sinasakyang bangka. Dahil nasira ang isang bahagi ay pinasok ito ng tubig kaya bahagya itong tumagilid. Nagbabala sa publiko ang Bangko Sentral ng Pilipinas laban sa mga nagpapanggap na tauhan nila. Sa isang pahayag, sinabi ng BSP na may mga nagpapakilala umano ng kanilang empleyado o authorized representatives na nanghihingi ng personal information. Ayon pa sa Central Bank, ang iba dito ay gumagamit ng pangalan ng mga lehitimo nilang tauhan sa pagtawag sa mga bibiktimahin. Iginiit ng BSP na hindi sila nanghihingi ng pera o anumang personal na impormasyon sa mga financial transactions ng isang individual. Maaari namang isumbong ang mga kahina-hinalang tao na nagpapanggap na BSP employees sa kanilang main office sa Malate, Maynila o tumawag sa mga telephone numbers na 8811-1277 o 8811-1BSP. Pwede rin mag-email sa bspmail.bsp.gov.ph. Aprobado na ng Bicameral Conference Committee ang panukalang mahigit sa 5 trillion peso proposed national budget para sa taong 2023. Mula sa Pasay City, may report si Harleen Delgado live. Harleen, ano-ano yung mga nadagdagan at nabawasan sa ilalim ng BICAM report ng budget? Sa ilalim yan ng inaprubahang Bicameral Conference Committee report ng panukalang pondo para sa susunod na taon. Aga kabilang na nga riyan ang 150 million pesos na confidential funds ng Department of Education o DepEd. Sa bersyon kasi ng Senado aga, ibinaba na yan sa 30 million pesos matapos ipanukala ng minority bloc na ilipat ang 120 million pesos sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE. Pero ibinalik ito sa BICAM version ng budget. Binalik din ang 10 billion pesos na panukalang pondo para sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ito'y sa kabila ng naiulat na hindi pa natatapos na proyekto ng task force. Samantala, tiyak na rin daw ang pondo para sa libreng sakay at ilang targeted ayuda para sa susunod na taon. Mamayang hapon aga, iraratify na sa plenaryo ng 2 kapulungan ng Kongreso ang BICAM report. Ayon kay Senate Panel Chairperson Sonny Angara, 1 linggo ang itatagal para sa printing ng enrolled bill bago ito maipadala sa Malacanang. Kumpiyansa naman ang mambabatas na mapipirmahan ito ng Pangulo bago matapos ang taon. Nakatakdang umalis si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ngayong buwan para sa ASEAN-European Union Summit sa Brussels, Belgium.
Samantala aga, ikinadismaya nga ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel yung naging pagtanggal sa 150 million peso na confidential funds ng DepEd. Anya, aalamin pa niya yung iba pang detalye doon sa BICAM version ng 2023 national budget, habang si Senate Deputy Minority Leader Rizzo Hontiveros ay inaasahang ipapaliwanag ang kanyang boto sa ratification mamaya sa sesyon ng Senado para sa 2023 national budget. At yan muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Alright, maraming salamat, Arlene Delgado. Nakatakdang isagawa ngayong araw ng National Telecommunications Office o NTC ang public hearing para sa magiging implementasyon ng SIM card law. Mula sa Quezon City, may report si Aileen Cerudo live. Aileen, ano-ano ang mga posibleng talakayin sa public hearing mamaya? Yes, Ella, isang virtual public hearing nga ang gaganapin upang talakayin ang panukalang implementasyon ng Rules and Regulations ng Republic Act No. 11934 o ang Subscriber Identity Module o SIM Registration Act. Pangungunahan nga ito ng National Telecommunications Commission o NTC. Sa pamamagitan ng public consultation, mabibigyan ng pagkakataon ang mga stakeholder at ang publiko mismo na maihayag ang kanilang opinyon o saloobin tungkol sa nasabing batas. Ilan nga sa maaaring talakayin ay ang proseso ng SIM registration bago ito ma-deactivate at kung sapat na ba ang palugit na ibibigay ng pamahalaan para makapagrehistro ang publiko. Required ang mga SIM card owner na irehistro ang kanilang SIM sa loob ng 180 days bago opisyal na maipatupad ang batas. Kakailanganin namang isumite ng mga SIM owners ang kanilang full name, date of birth at address kasama na ang kopya ng kanilang valid ID. Posible nga ring matalakay ang data privacy o kung paano masisigurong walang data breach o hacking. Mamayang alas 2 ng hapon uumpisahan ang virtual public hearing ng NTC at inaasahang sa December 12 may issue ang Implementing Rules and Regulation ng SIM Registration Act at target naman na maipatupad ito sa December 27. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Aileen Cerudo live na nag-uulat mula sa Quezon City. Balik operasyon na ngayong araw ang Roosevelt Station ng LRT Line 1 sa Quezon City matapos ang 2 taong pansamantalang pagsasara nito. Bukod pa rito, nagpatupad rin ng adjustment sa biyahe ang LRT Line 1 na magsisimula ngayong araw. Mula sa Pasay City, may report si JP Nunez live. JP, sa muling pagbubukas nitong Roosevelt Station, nasa ilang mga pasahero yung masiservisyohan yan kada araw? Aga, ayon sa Light Rail Manila Corporation, nasa 22,000 hanggang 23,000 ang pasaherong inaasahan nilang maservisyohan nitong Roosevelt Station sa Quezon City kada araw. Napapanahonan nila ito ngayong Disyembre, lalo't inaasahan ang pagdami ng mga pasahero bunsod ng holiday season. Kaninang 4:30 AM nga nang buksan muli ang Roosevelt Station sa Quezon City matapos ang 2 taong pagsasara nito. Ito ang unang istasyon ng LRT Line 1 kapag patungong Monumento, Maynila hanggang Baclaran sa Pasay. Ayon sa LRMC, naidugtong na ang Roosevelt Station sa bagong signaling system ng LRT1 na dati mula Baclaran hanggang Balintawak lamang. Noong September 2020 nga nang isara itong Roosevelt Station upang bigyang daan ang construction ng Unified Grand Central Station o ang Common Station. Ito yung istasyon na magdudugtong sa MRT3, LRT1 at yung ginagawang MRT7. Ilan sa mga mananakay na nakausap natin kanina ay sinabing mas convenient ito. Dati kasi kinakailangan pa nilang magpunta sa Balintawak Station para lang makasakay ng tren. May iba na sumasakay ng taxi kaya dagdag pamasahe din at may iba naman na nagtsatsagang pumila sa EDSA carousel na kung minsan ay dahil sa dami ng pasahero ay nagiging dahilan ng kanilang pagiging late sa trabaho o pasok sa eskwela. Mula Lunes hanggang Biyernes at maging weekend at holidays ay aarangkada ang unang biyahe ng tren ng LRT1 sa Roosevelt Station ng alas 4:30 ng umaga. Habang 10:15 naman o 10:15 p.m. ang huling biyahe nito kapag weekdays at 9:45 p.m. naman kapag weekend at holidays na mas na-extend ng kalahating oras kaysa sa dati nitong schedule. Dati hanggang 9:30 p.m. lang yung last trip sa Balintawak Station. Yan ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez.
Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw ang awarding o paggawad ng nasa 30,000 housing units sa Naik, Cavite na bahagi ng proyekto ng National Housing Authority. Personal na iniabot ng Pangulo sa ilang mga benepisyaryo ang Certificate of Eligibility for Lot Allocation na magsisilbing katibayan ng kanilang pagmamayari sa lote na ibinigay ng pamahalaan. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na sa ngayon ay kulang ng nasa 6.5 million housing units sa bansa at nangakong sisikapin ang kanyang administrasyon na makapagbigay ng disenteng pabahay para sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Target anya ng kanyang liderato na makapagpatayo ng 1 milyong pabahay sa loob ng kada isang taon. Dagdag pa nito, nais niyang gawing 1 oras lamang ang travel time papasok ng trabaho mula sa mga pabahay ng gobyerno at dapat rin anya na malapit lamang ito sa mga palengke at paaralan. Pinaghahandaan na ng Department of Migrant Workers ang transition sa pagiging ganap na departamento sa susunod na taon. Kabilang sa magiging responsibilidad ng ahensya ang pagtulong sa mga naaaping overseas Filipino workers. Narito ang report ni Janice Inhente. Magtitipon-tipon ang higit 30 labor attaché ng Philippine Overseas Labor Offices o POLO sa Pilipinas upang makibahagi sa kauna-unahang strategic planning workshop ng Department of Migrant Workers. Isasagawa ito sa Tagaytay City simula December 12 hanggang 15 na may pamagat na We Act as One. Ayon kay Migrant Worker Secretary Susan Toots Ople, inaasahang tatalakayin sa workshop ang mga issue sa pandaigdigang seguridad, maritime affairs at digitalization efforts ng kagawaran. Ayon naman kay DMW Undersecretary Maria Antoinette Velasco Aliones, kasama pa sa mga pag-uusapan sa strategic planning ang pagbuo ng malinaw na indicators para sa performances, profesionalismo at pagpapatupad ng mga palatuntunan ng ahensya. Tatawagin ng Migrant Workers Offices o MWOS ang 42 Philippine Overseas Labor Offices kapag naging fully constituted na ang DMW sa susunod na taon. Pangunahing tututukan ng mga MWOS ang pangangailangan ng mga distressed OFW sa iba't ibang bansa. Sa kasalukuyan, may 42 polo labor attaché ang Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo. Isang bagong opisina ng Polo ang magbubukas sa Bangkok, Thailand sa unang quarter ng 2023. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa iba pang balita, naaresto ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang isang sundalo sa Cagayan de Oro. Ito ay matapos na mahuli sa akto ang suspect na nagbebenta ng mga baril, bala at pampasabog. Mula sa Camp Crame, ang detalye hatid ni Lea Ilagan live. Lea, ano-anong kalibre ng baril ang ibinibenta nito at anong kaso ang kakaharapin ng suspect? Ella, kabilang sa ibinibenta ni Corporal Gilbert Apostol Roja ay ang M4 rifle na may kasamang scope, isang kalibre 45 baril, 2 granada, isang M16 magazine, isang hand fragmentation safety case, 411 rounds ng ibang bala. Nakuha din sa sundalo ang isang backpack at isang sling bag, driver's license at AFP-ID. Si Corporal Roja ay hinuwi ng mga tauhan ng CIDG sa Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Matapos niya na magbenta ng baril sa isang treasure buyer. Si Roja ay nasa kustudiya ng Ella sa Criminal Investigation and Detection Group at maharap kasong paglabag sa Republic Act 1059 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law at Republic Act 9516 o Illegal Possession of Explosives. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lea Ilagan live na nag-uulat mula sa Camp Crame. Muling ipagpapatuloy mamayang hapon ang pagdinig sa mga kaso na kinakaharap ni Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at iba pang mga respondents kaugnay sa pagpaslang sa mamamahayag na si Percy Lapid at umano'y middleman na si June Villamor.
Mula sa Department of Justice, kumuha tayo ng update kay Dante Amento live. Dante, ano yung inaasahang matatalakay sa pagdinig ngayong araw at mayroon na bang confirmation kung dadalo itong si General Bantag mamaya? Magandang tanghali aga, inaasahan na makahain ng counter affidavit o kontrasalaysay ang mga respondent. Kabilang na nga dyan ang suspendidong hepe ng Bureau of Corrections o BUCOR na si General Gerald Bantag. Sa tanong kung darating ba ng personal si Bantag, sa pagdinig wala pang kumpirmasyon mula sa kanyang kampo maging sa kanyang abogado na si Attorney Rocky Balisong. Noong unang pagdinig kasi aga sa consolidated cases ng pagkamatay ng mamamahayag na sina Percy Lapid at si June Villamor, no show o hindi dumating itong si Bantag at gayon din ang isa pang sinasabing mastermind sa krimen na si Jail Officer Ricardo Zulueta. Una nang sinabi ng pamilya ni Lapid na gusto nilang dumalo ng personal sa pagdinig si Bantag. Pero sinabi na rin ng abogado ni Bantag noong nakaraang pagdinig na pinayagan ng piskalya ang kanyang kliyente na dumalo ito via online. Mamayang alauna ng hapon aga ay gagawin ang preliminary investigation dito sa Department of Justice. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nakatakdang makipagpulong si Justice Secretary Boying Remulla kay United Nations Special Rapporteur Mama Fatima Singhate ngayong linggo. Bahagi ito ng ginagawang assessment ng UN official hinggil sa mga aksyon ng pamahalaan upang masugpo ang mga kaso ng pang-aabuso sa bata at kababaihan sa Pilipinas. Narito ang report ni Dante Amento. Nasa bansa ngayon si United Nations o UN Special Rapporteur on Sale and Sexual Exploitation of Children, Mama Fatima Singhate. Dumalo ang UN official sa isang event sa Cebu noong isang linggo. Ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, sa Huwebes naman, December 8, magpupulong ang UN Special Rapporteur at si Justice Secretary Boying Remulla sa tanggapan ng DOJ. Pahayag ni Clavano, asahan ng personal na pasasalamatan ng kalihim si Singhate dahil sa pagbisita nito sa bansa. Nakahanda rin anya si Remulla na sagutin ang lahat ng katanungan ng UN representative matapos ang gagawin nitong pag-iikot sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Naniniwala ang tagapagsalita ng DOJ na higit na mapaiigting ng pagbisitang ito ni Singhate ang mga hakbang ng DOJ upang matuldukan ang lumalalang kaso ng online sexual abuse and exploitation ng mga kabataan sa Pilipinas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Apektado ng easterlies o mainit na hangin na mula sa silangan ang malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, may kalat-kalat na pag-ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region at Quezon. May oras din na magiging makulimlim ang panahon sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa na may posibilidad ng pagkakaroon ng papulu-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Wala pang bagong bagyo na namamataan ang PAGASA sa Philippine Area of Responsibility. Itinaas ng Indonesia ang alert level sa pinakamataas na antas kasunod ng pagsabog ng Mount Semeru Volcano. Halos 2,000 mamamayan naman ang kinailangang ilika sa paligid ng bulkan. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Kath Carriedo. Pumutok ang Mount Semeru Volcano sa Java, Indonesia. Nagbigay ito ng maraming abo dahilan upang maglabas ng evacuation order para sa kulang 2,000 residente sa paligid ng bulkan. Itinaas naman ang warning status ng volcanic activity sa pinakamataas na antas na level 4 mula sa level 3. Ibig sabihin, matindi na ang banta ng volcanic activity sa mga bahay at ari-arian. Wala namang naitalang nasugatan bunsod ng pangyayari. Gayunman, isang tulay naman ang napinsala. 6 na bayan din ang apektado ng pinaghalong abo ng bulkan at mga pag-ulan. Inabisuhan din ang mga residente na panatilihin ang ligtas na distansya mula sa Semeru na at least 5 milya ang layo. Naglabas ang Japan ng tsunami warning para sa southernmost islands ito kasunod ng pagsabog, subalit wala namang naobserbahang tidal waves ang mga meteorologist.
Kat Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatanggalin na ng Iran ang morality police nito na ugat ng mahigit 2 buwang kilos protesta sa bansa. Nagpapakita naman ito ng bibihirang pagpapahinuhod sa protest movement at pagkilala ng mga otoridad sa matinding epekto ng economic crisis na pinalala ng US sanctions. Ang morality police ang umaresto kay Mahsa Amini dahil sa umano'y paglabag nito sa istriktong dress code. Subalit nasawi ang 22-year-old na Iranian noong September 16, 3 araw pagkatapos itong dakpin. Dahilan upang magsagawa ng mga demonstrasyon sa iba't ibang bansa sa pangunguna ng kababaihan. Matapos maranasan ang malamig na spring season, pinangangambahan naman ang extreme heat wave sa Australia. Ngayong linggo, naharap sa temperaturang 45 degrees Celsius ang ilang bahagi ng Australia. Narito report ni Danny Delieva. Inaasahang magsisimulang maramdaman sa Australia sa linggong ito ang mga araw kung saan maitatala ang 45 degrees Celsius na temperatura. Nagbabala ang Bureau of Meteorology o BOM ng extreme heat wave na makaaapekto sa Pilbara region ng Western Australia mula kahapon, December 4, 2022, na posibleng tumagal hanggang bukas, December 6, 2022. Ayon pa sa ahensya, ang pinakamataas na temperaturang maitatala ngayong linggo sa hilagang bahagi ng bansa ay nasa pagitan ng 4 to 8 degrees Celsius above average. Mararanasan ang mataas na temperatura pagkatapos maitala ang second wettest spring season sa Australia mula noong 1900 at itinuturing na dahilan ay ang mga pag-ulan dala ng La Nina at hindi pangkaraniwang cold fronts. Ngayong 2022 rin naitala ang pinakamalamig na spring season sa Victoria, South Australia at Australian Capital Territory sa loob ng 3 dekada. Danny Delieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy-tuloy ang exciting ball game sa UNTV Cup Season 9. Alamin ang 6 na kupunan na magtutuo sa Miyerkules. Narito ang ulat ni Bernard Dadis. Mainit na bakbakan na naman ang aabangan sa Liga ng Public Servants. Sa Miyerkules, magtutuos ang Season 6 champion Senate Defenders laban sa palaban na Ombudsman Grabbusters alas 2 ng hapon sa Paco Arena sa Maynila. Kapwa-hangad ng Defenders at Grabbusters na masungkit ang ikalawang sunod na panalo sa nagpapatuloy na first round eliminations ng UNTV Cup Season 9. That's just the second field goal. Kailangan mag-doble sipag kahit kami sa ensayo. Unang-una, siyempre lahat masaya at bumalik ang UNTV. Buhay na naman yung pamilya natin, di ba? At the same time, siyempre, yung Senate din, masaya din kasi meron na naman tayong liga na paghahandaan. Although hindi naman talaga competition na talagang parang friendly competition dahil lahat naman tayo, may ine-aim tayo makatulong, di ba? Sa second game, magtutuos naman ang GSIS Puris at two-time champion Judiciary Magis alas 3:30 ng hapon. Desidido ang Magis na bigyan ng magandang laban ang GSIS. Well, makakaasa kayo na every game talagang pagsisikapan natin manalo. We will play our best, give a good show to everyone. Also, para na rin sa ating mga beneficiaries. At sa main game, bakbakan ng mga kampyon ang aasahan. Magkakasukatan ang Season 5 champion PNP Responders at defending champion DNR Warriors alas 5 ng hapon. In 2021, nag-start kami magkaroon ng mga activities. Sa Boracay, nagkaroon kami ng exhibition game with the local team. And after that, nag-plan kami for 2022. Mapapanood sa YouTube channel ng UNTV ang live streaming ng triple header ng UNTV Cup.
Malaga. Nice pass. Tequilos again. Back-to-back basket. Burger Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tumanggap ng pagkilala ang Wish 1075 at ang programang Rise and Shine ng UNTV sa ginanap na 7th P-Pop Awards. Ang detalye sa report ni Gladys Toabi. National Program of the Year goes to Rise and Shine UNTV. And also for the Pop Radio Musical Entertainment Program of the Year, Roadshow Wish 107.5. Dahil sa natatanging kontribusyon upang lalo pang makilala at tuluyan ang pag-usbong ng Philippine pop industry, tumanggap ng special awards ang Wish 1075 at UNTV sa ginanap na 7th Philippine Pop P-Pop Awards 2022 sa Rizal Park. Kinilala ang Wish 1075 bilang Pop Radio Station of the Year, habang Pop Radio Musical Entertainment Program of the Year naman ang Roadshow ng Wish 1075. Itinanghal din na Pop TV News Inspirational Program of the Year ang Rise and Shine, na isang morning show ng UNTV. Sa temang Pop Pasikatin Natin ang Sariling Atin, layunin ng P-Pop Awards na bigyang pagkilala ang mga artist at grupo na nagpapalaganap ng kultura at talento ng mga Pilipino. Hindi ko po mapigilan na makaramdam ng tuwa dahil sa patuloy na pag-usbong ng mga talento sa likod ng pandemya na gumimbal sa pag-asa ng marami. Pero alam nyo, hindi na talaga mapipigilan ang galing ng Pinoy at Pinay. Hindi na mapipigilan ang pagsikat. Dumating na ang panahon ng P-Pop. Ito na. People like you inspire us to do our craft better. And just a short history, Roadshow is the only radio program that gives you live mini concerts every single day. So Wish 1075 won't be possible without the wisdom of Kuya Daniel Razan. So to God be the glory. So salamat sa Diyos dahil yung mga segments natin nakafocus talaga dun sa paggawa ng mabuti, pag-promote ng pag-ibig sa kapwa. Ganon kasing gusto ni Kuya Daniel palagi na magawa natin. So umasa kayo na magpapatuloy yung team sa awat tulong ng Diyos dun sa mga idea si Kuya Daniel na binibigay sa amin para maisagawa at makapag-inspire pa ng maraming mga tao sa pananood nila ng Rise and Shine. So God be the glory po. Sa pangunguna ni Kuya Daniel Razon, nabuo ang Wish 1075. Nakilala ito dahil sa natatanging inobasyon at kontribusyon nito sa larangan ng musika. Sa pamamagitan ng Wish 1075, maraming local at aspiring artists ang unti-unting nakilala matapos makapag-perform sa loob ng iconic Wish Bus. Sa kasalukuyan, ang #1 FM YouTube channel ay mayroon ng 13 million subscribers. Samantala, ang Rise and Shine ay isang morning show na mapapanood sa UNTV tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Layunin ng programang ito na makapagbigay pag-asa, praktikal at motivational solutions sa bawat problemang hinaharap. Tampok dito ang mga Bible-based contents, useful tips at iba pa na magtuturo sa bawat manunood sa kahalagahan ng pag-ibig at pagtulong sa kapwa. Ang Wish 1075 at Rise and Shine ay parehong nabuo mula sa konsepto ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon na makatulong sa lahat. Nating kalimutan na gumawa ng mabuti sa lahat samantalang tayo ay may pagkakataon. Huwag nating ipagkakait ang mabuti sa kinauukulan kung nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Yan din lang tayong magagawa ay gawin natin kung ano yung pwede nating magawang mabuti sa ating mga kapwa-tao. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 12, versikulo 17 na nagsasabi, "Huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao."
tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.